May nasusunog na langis sa Baltic. Ngunit hindi ito dahil sa pagsisimula ng bigmaan ni Putin laban sa mga bansang Baltic. Hindi Ukraine ang muling umatake. Tinarget ang mahalagang daungan ng Russia sa dagat Baltic na kailangan ni Putin para sa kita mula langis. Wasak na ang daungan at kailangan na yung tanggapin ni Putin na hindi na kayang palitan ng Russia ang nawala. Noong Marso, 23 ng gabi, mas maraming drone ang pinakawalan ng Ukraine laban sa Russia. Maaring hindi mukhang balita yon kung titingnan mag-isa. Matagal nang umiral ang estratehiya ng Ukraine sa malayong pag-atake, kaya hindi na nakakagulat ang panibagong pag-atake. Pero ibang pag-ataking ito. Ang target ng Ukraine noong Marso 23 ay ang Primorsk, na nasa Leningrad Oblast, at tahanan ng Transneft Oil Terminal, isa sa pinakamahalagang sentro ng pag-export ng langis sa Russian Federation. Pinapaintulutan ng Primorsk si Putin na ipadala ang iligal niyang langis gamit ang Shadow Fleet ng Russia sa mga mamimili sa buong mundo. Nagpakawala ang Ukraine ng malakas na sandata sa pantalan, kaya isinara ito at maaaring abutin ng araw o linggo bago muling buksan. Tatalakayin natin ang sandatang malamang na ginamit ng Ukraine sa pinakabagong pag-atake sa ilang minuto. Narito ang mga resulta. Tinarget ng Ukraine ang mga tangke ng imbakan ng langis sa daungan na ginagamit ng Russia para sa pag-export ng langis, bilang bahagi ng bagong pag-atake nito sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Dalawa ang kwento. Ang sinasabi ng Russia na ginawa ng Ukraine at ang ipinapakita ng satellite photo mula sa Primorsk. Hindi naman sinubukan ng Russia na magsinungaling tungkol sa pagkakatamaan nila kahit papaano. Ayon sa Astra Telegram Channel, iniulat ni Gobernador Alexander Drostenko ng Leningrad Oblast na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang tangke ng imbakan ng langis sa Primorsk. Ayon kay Drostenko, isa pang drone ang napabagsak ng air defenses, pero nagdulot pa rin ng pinsala. May drone na bumagsak at nakasira ng post ng kuryente malapit sa Yemilovo. Sa distrito ng Vyborg, pinapatay ng mga bumbero ang tuyong damo sa lugar ng pagbagsak ng drone. Patuloy ang pagsisikap na pigilan ng pag-atake, ayon sa gobernador. Magaling, Drozdenko. Naiwasan mong gamitin ang katawa-tawang palusot na mga debris lang ng drone ng Sanhi kapag tinatamaan ng mga drone ng Ukraine ang kanilang mga target kahit di mo ganap na naiwasan ng palusot. Ang bumagsak na drone ay hindi kapareho ng pag-aangking mga debris ng drone ang sani ng malaking sunog. Kaya iyon man lang ang lamang mo. Pero may tangke ng imbakan ng gasolina. Ginoong Drozdenko, mukhang nalimutan mo na may satellite photos na mas marami pang ipinapakita tungkol sa nangyari sa Primorsk kaysa sa gusto mong ipaalam sa mundo. Ipinakita ng mga litratong ibinahagi ng Euromaidan Press X account na higit sa isang tangke ang nawasak ng Ukraine. Hindi bababa sa 4 ang nasunog dahil sa pag-atake ng Ukraine. At habang patuloy ang sunog sa Primorsk, may posibilidad pang dumami pa ang masunog. Ipinapakita ng mga satellite na larawan na ang mga tangke ng imbakan ng gasolina sa Primorsk ay nakaayos ng tig-2. Isa sa mga hanay na yon ay ganap na nawasak, na nangangahulugang 2 tangke ang tuluyang nasira. Sa 2 hanay, may tig-1 nasusunog na tangke ng imbakan. Dagdag pa, tinatakpan ng usok mula sa sunog ang tanawin ng ibang hanay sa litrato. Kaya maaring 5 o 6 na tangke ang napatumba. Malaking kawalan ito para sa Russia at sapat na kalakihan ang pag-atake ng Ukraine para mapilitang lumikas ang mga tauhan at ipasara ang isang pantalan na mahalaga sa pagsisikap ni Putin na gamitin ang Shadow Fleet para mapanatiling dumadaloy ang bilyon-bilyong dolyar na pera mula sa langis papuntang Moscow. Bago tayo magpatuloy, nabanggit namin na kakaiba ang pag-atake sa Primorsk dahil sa sandatang ginamit ng Ukraine kumpara sa iba pang pag-atake nito. Makikita ito sa katotohanang tinamaan na ng Ukraine ang Primorsk. Noong Setyembre 2025, nadlunsad ang Ukraine ng drone strike sa pantalan na tinamaan na noong Marso 23 na nagdulot ng epekto. Bahagi ito ng 221 drone na pag-atake na inilunsad ng Ukraine sa iba't ibang rehiyon ng Russia at nagdulot ito ng sunog sa isang barkong nakadaong sa Primorsk at sa isang pumping station sa sentro ng pag-export ng langis. Kahit kahanga-hanga ang mga resulta noon, walang-wala yon kumpara sa 4 na malalaking tangke ng imbakan ng fuel na nilamon ng apoy. Ipinapakita nito na hindi gumamit ang Ukraine ng karaniwang long-range na mga drone sa pinakabagong pag-atake nito sa Primorsk. Gumamit ito ng kakaibang sandata, hybrid ng drone at missile, na nagbibigay sa Ukraine ng mas malakas na kakayahang umatake sa loob ng Russia. Flamingo ang tawag sa sandatang ito. Ayon sa Telegraph, ang malalakas na pagsabog noong Marso 23 ay nagpapakita na missile ang ginamit ng Ukraine laban sa Primorsk, hindi mga drone. Nangunguna ang Flamingo at madaling makita kung bakit. Ito ang sagot sa kakulangan ng deep strike strategy ng Ukraine nitong mga taon. May saklaw itong 3,000 kilometro o mga 1,800
at 60 milya at may warhead na may bigat na 1,100 at 50 kilo o mahigit 2,500 at 30 libra ng mapaminsalang pampasabog. 10 beses na mas malakas ang firepower ng Flamingo kaysa sa karaniwang long-range drone. Ang hybrid na drone missile ay gawa sa Ukraine at nagbibigay ito ng alternatibo sa mga Western-made na Storm Shadow at Atacams na missile na ginamit ng Ukraine noon, na parehong limitado sa kanilang saklaw at sa katotohanang madalas kailangan pang humingi ng pahintulot ng Ukraine mula sa mga gumagawa ng misil bago umatake. Walang ganitong problema sa Flamingo. Ipinapakita ng pag-atake ng Ukraine sa pasilidad na 1,000 kilometro o mga 621 milya mula sa hangganan ng Ukraine at Russia na gumamit sila ng sandatang may malayong abot at matinding firepower. Nangunang Flamingo, mukhang pinakulayan muna ng Ukraine ng Rosas ang Primorsk bago sunugin ang daungan. Ipapaliwanag namin kung bakit pinili ng Ukraine ang Primorsk bilang bagong target. Bago natin gawin yon, siguro alam mo na ang mga long-range strike ng Ukraine. Kaya mahuhulaan na hindi lang Primorsk ang tinamaan. Ganon din ang nangyari noong Marso 23. Mas marami pa ang infrastruktura ng langis ng Russia ang nasunog dahil sa drone strike ng Ukraine. Sinabi rin ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang parehong bagay sa isang post sa Telegram, kung saan kinumpirma rin nila ang pag-atake ng Ukraine sa Primorsk. Tinamaan din ang Bashnevo-Feneftakim Oil Refinery. Kumpirmado na may sunog sa loob ng nasabing kumpanya. Ang Bashnevo-Feneftakim Oil Refinery ay mahalaga sa supply ng gasolina ng Sandatahang Lakas ng Russia, ayon sa pangkalahatang staff. Ang refinery na yon ay nasa Ufa, Republika ng Bashkortostan, mga 1,400 kilometro o 870 milya mula sa Ukraine. Ginamit ba ang Flamingo sa pag-atake? Wala namang binanggit ang pangkalahatang staff at hindi rin nila sinabi kung anong sandata ang ginamit sa Primorsk. Binigyan din ng pangkalahatang staff ng refinery sa Ufa ang nagpuproseso ng 6 hanggang 8 milyong tonelada ng krudo taon-taon na ginagawang gasolina at pampadulas para magamit ng militar ng Russia sa Ukraine. Kung wawasakin mo ang mga refinery, winawasak mo ang likidong nagbibigay buhay sa makinaryang pandigma ng Russia. At tulad ng malalaman mo kung mananatili ka, hindi lang yan ang pinagkukunan ng lakas na pinahina ng Ukraine sa Russia gamit ang bagong drone attacks. May isa pang pag-atake na pag-uusapan. Iniulat ang Telegraph na matagumpay na inatake ng Ukraine ang Ust-Luga Export Hub, isa pang mahalagang infrastruktura ng langis ng Russia. Tulad sa Primorsk Hub, sinuspinde rin ang operasyon sa Ust-Luga matapos ang pag-atake na nagdulot ng sunog sa pasilidad na humahawak ng 700,000 bariles ng langis kada araw. Nagsimumula ulit ang export sa pantalan sa Baltic Sea, ayon sa Reuters noong Marso 23. Gayunpaman, hindi ganoon ang kaso sa Primorsk dahil naghatid ang Ukraine ng matinding dagok hindi lang sa presensya ng Russia sa Baltic Sea, kundi pati na rin sa Shadow Fleet. Iyan ang naging susi sa pagdami ng maruruming pera ng Kremlin mula sa langis, habang patuloy na pinalalawig ni Putin ang pananakop sa Ukraine sa ika-5 taon. Ipinakita lang ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking, bagamat madalas minamaliit, kahinaan ng makinaryang pangdigma ng Russia. Mas mahalaga para kay Putin ang Baltic kaysa sa inaamin niya at ipapaliwanag namin kung bakit. Pero bago nating gawin yan, isang mabilis na paalala lang na kayo ay nanonood ng The Military Show. Marami pang ganito, kaya mag-subscribe kung may natutunan kayo, machan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Primorsk sa presensya ng Russia sa Baltic Sea at sa perang pumapasok sa Kremlin. Ayon sa Euromaidan Press, ang Primorsk ay mahalaga sa oil export network ng Russia sa Baltic Sea dahil humahawak ito ng 60 milyong tonelada ng krudong langis taon-taon. Ayon sa Independent Petroleum Association of America, ang isang metric ton ng banyagang krudong langis, kabilang ang mula Russia, ay katumbas ng 6.79 barrels. I-multiply mo yan sa 60 milyon at makakakuha ka ng 410.4 milyong barrels ng langis na umaalis mula sa Primorsk bawat taon. Mahalaga ang numerong yan sa susunod na kalkulasyon. Pero ngayon, sapat nang malaman na inalis ng Ukraine sa operasyon ang isang pantalan na nagbibigay ng bilyon-bilyong dolyar sa pondo ng digmaan ni Putin marahil sa ilang araw o linggo. Matalino ang Ukraine. Natamaan ang mga imbakan ng langis dahil nasusunog ang langis habang sarado ang Primorsk na nagpapataas ng gastos ng Russia. Mahalaga ang Primorsk sa militar ng Russia dahil dito iniimbak, dinadalisay at dinadala ang fuel para sa mga sundalo ni Putin sa Ukraine. Mas mahalaga, ang Primorsk ang sentro ng Shadow Fleet ng mga barkong binuo ni Putin para tulungan ng Russia iwasan ang parusa ng mga kaalyado ng Ukraine laban sa langis ng Russia matapos ang pananakop.
Napakalaki ng fleet na yon. Ngunit dahil sa pagiging lihim nito, mahirap malaman ang eksaktong bilang kung gaano ito kalaki at kung magkano ang ginastos sa paggawa nito. Pati na rin ang perang kinikita nito para sa Russia. Ayon sa Sky News, maaring umabot sa 8 daang barko sa Shadow Fleet. Karamihan ay mga lumang oil tanker na dapat ay tinanggal na sa dagat, pero patuloy pa rin ginagamit ng Russia para makapagbenta ng langis kahit sira na ang mga ito. Ayon sa Ukrainian Shipping Magazine, nung kalagitnaan ng 2025 gumastos ng Russia ng $14 na bilyon para sa Shadow Fleet. Ngunit malamang na mas mataas pa ito ngayon dahil patuloy pa rin ang pagbili ng mga barko. Tungkol naman sa balik ng investment na yon, iniulat ng Geopolitical Monitor na nagawa ng Russia na kumita ng humigit kumulang $10.4 na bilyong na karagdagang kita mula sa Shadow Fleet nito noong 2024 lamang. Kung ipagpapalagay natin na pareho ang naging balik ng kita sa ibang mga taon na naging operational ang Shadow Fleet, ibig sabihin ay ilang ulit nang nabawi ng Kremlin ang puhunan nito. Iniulat din na ang Shadow Fleet ay bumubuo ng halos 89% ng crude oil exports at 70% ng seaborne oil na ibinebenta ng Russia. Mas malaki na ngayon ang Shadow Fleet kaysa opisyal na Russian oil tanker fleet at isang Primorsk sa mga pangunahing sentro ng operasyon. Bawat araw na hindi natutupad ng Shadow Fleet ang layunin ni Putin ay malaking dagok sa kanya. Ayon kay Rivovara, eksperto sa ekonomiya, mahalaga ang Primorsk at Ust-Luga sa Shadow Fleet ng Russia. Sinabi niyang, mahigit 60% ng langis ng Russia ay ine-export mula sa dalawang pantalan at tinatayang ang mga tanker sa Primorsk ay may kapasidad na 120,000 tonelada. Dahil malalaki ang mga tanker na ito, bawat isa ay may dalang langis na nagkakahalaga ng $50-60 milyong. Kaya bawat araw ng delay sa Baltic region ay nadidelay din ang perang papasok sa Russia at ang buwis ng Kremlin. Bawat barko yan. Posibleng magkaroon ng 12-12 ng pagkaantala dahil sa pagsasara ng Primorsk. Magdudulot lang ito ng negatibong epekto sa Russia habang sinusubukang ituloy ni Putin ang opensibang nagsimula ng masama sa Ukraine at nagdulot ng problema sa Russia. Nakakaranas ng pinakamataas na bilang ng mga nasawi sa loob lamang ng isang araw sa ngayon na yung 2026. Mas kaunti ang pondo, mas konti ang nagagastos sa opensiba, at mas maraming sundalong Ruso ang namamatay. Simple lang ang lohika nito, at maaring magdulot ng problema ang pag-atake ng Ukraine sa Primorsk sa iba pang kadudadudang gawain na iniuugnay sa Shadow Fleet sa Baltic Sea. Habang dumarami ang barko ng Shadow Fleet sa mga tubig na yon, tumataas din ang ulat ng sunog at pinsala sa infrastrukturang pangkomunikasyon at pang-enerhiya sa ilalim ng Baltic Sea. Banta ang Shadow Fleet ng Rusya dahil patuloy nitong pinapadali ang pera mula langis sa Rusya at may direktang epekto sa seguridad ng mga bansang sa paligid ng Baltic Sea. Marami sa mga ito ay mga miyembro ng NATO. Hindi pa kasama rito ang posibleng panganib sa kalikasan ng paggamit ng Rusya ng luma at sira-sirang tanker sa paghahatid ng langis. 120,000 toneladang tanker lang ang kailangan tumagas para magdulot ng ekologikal na sakuna sa Baltic Sea. Maaring layunin ng pag-atake ng Ukraina sa Primorsk na gawing delikado at mahirap gamitin ang mahalagang daungan ng Rusya sa Baltic Sea. Alam na ni Putin na kaya ng Ukraina tamaan ang Primorsk. Bukod pa rito, kaya nitong tamaan ang Primorsk gamit ang sandatang kayang sumira ng infrastruktura ng daungan. Kung magpapatuloy ang mga pag-ataking yon, handa bang isugal ng Russia na patuloy na gamitin ang Primorsk bilang sentro ng pag-export ng langis nito? Maaring oo, dahil mas maraming langis ang masusunog. Pero kung umatras ang Russia, mawawala ang banta sa seguridad sa Baltic Sea na dulot ng Shadow Fleet na maaring makasama rin sa mga plano ni Putin. Ang Baltic Sea ay inaasahan sanang maging lugar kung saan maipapakita ni Putin ang kanyang kapangyarihan. Pero sa isang kabalintunaan, ito pala ang isa sa pinakamalalaking kahinaan ng Russia. Kahit na nakikita nating sinusubukan ng Russia na magdulot ng kaguluhan sa rehiyon ng Baltic sa pamamagitan ng mga hybrid na pag-atake laban sa Estonia, Latvia at Lithuania, may lohika pa rin sa ganitong kabaliwan. Layunin ng Kremlin ang kontroladong kaguluhan sa Baltic para maipakita ang kanilang kapangyarihan. Kapag ginawa ng Ukraine ng isang bagay tulad ng pagpapakawala ng malalakas na missile at drone o hybrid ng missile at drone laban sa isang mahalagang daungan ng Russia sa Baltic Sea, nawawala ang kontrol at kaguluhan na lang ang natitira. Hindi matitiis ni Putin yon. Ang military show ng Russia sa Baltic Sea may limitasyon bago sagutin ng NATO, kaya maingat pa rin sila. Iyan ang dahilan kung bakit nanatiling aktibo ang Shadow Fleet sa mga tubig na ito. Ngayon, tulad ng dati sa digmaan laban sa Russia,
tinutulak ng Ukraine si Putin sa mga ayaw niyang desisyon. Target na ang mga ari-ariya ng Russia sa Baltic Sea na nagpapakita ng pagdepende nila sa daang tubig na ito. Iyan ang kahinaan. At sa huli, nauwi pa rin ito sa pera. Kumikita ang Russia ng nasa $100 bilyong kada taon mula sa mga iniluluwas nitong dumaraan sa Baltic Sea papunta sa ibang mga bansa, kabilang ang Shadow Fleet. Batay sa ulat ng Ukraine World noong Hunyo, 2025, may 100 tanker kada buwan na dumadaan sa Baltic Sea para dalhin ang langis ng Russia sa mga mamimili ni Putin. Napakahalaga ng Baltic Sea para sa Russia na ang kita mula sa mga export na dumadaan lang sa daang tubig na yon ay halos katumbas ng tulong militar na ibinibigay ng mga bansang kanduranin sa Ukraine. Oo, hindi lahat ng pera na pupunta sa Kremlin. Pero binubuwisan pa rin ng Russia at umaabot sa $bilyong taon-taon na maaring gamitin sa digmaan sa Ukraine. Kanina, nabanggit naming makakalkula pa tayo based sa kapasidad ng Primorsk Oil Terminal. Ipinapakita ng mga numerong ito ang halaga ng port bilang ekonomikong lifeline ng Russia sa digmaan kontra Ukraine. Simula nang ilunsad ng US ang Operation Epic Fury laban sa Iran, biglang tumaas ang presyo ng langis na umaabot o lumalagpas sa $100 kada bariles. Napakagandang balita niyan para kay Putin. Nakaligtas ang Russia sa pamamagitan ng pagbebenta ng maruming langis nito sa malaking diskwento kumpara sa karaniwang presyo ng krudo. Kaya ang mas mataas na presyo ay nangangahulugan ng mas maraming pera, kahit na may diskwento pa rin ang langis. Ayon sa Euronews, nag-alok ang Russia ng $25 kada bariles na diskwento noong Disyembre 2025. Kung pareho pa rin ang diskwento, magiging $75 kada bariles ang presyo ng langis ng Russia, kahit $100 ang presyo ng langis ngayon. Ayon sa Euromaidan Press, ang Primorsk ay napoproseso ng 60 milyong tonelada ng krudong langis bawat taon, katumbas ng 414 milyong bariles. Kung manatili ang diskwento at hindi bumaba ng malaki ang presyo ng langis, lalo na kung pahabain ng US ang Operation Epic Fury, ibig sabihin ng Primorsk lang ang nagdala ng higit $31.4 bilyong sa ekonomiya ng Russia ngayong taon. Hindi pwedeng hayaan ang ganong sitwasyon, kaya inatake ng Ukraine ang Primorsk. Hindi mapapalitan ng pantalan na ito para kay Putin sa pagpapakita ng kapangyarihan sa Baltic Sea at laki ng perang kinikita para sa pananakop. Para sa Ukraine, ang pagwasak sa pantalan ay magdudulot ng mas kaunting pera kay Putin. Nagsisisilbi ring itong paalala na ang digmaan sa Ukraine ay patuloy pa ring nilalabanan, kahit ng atensyon ng karamihan sa mundo ay napunta na sa ginagawa ng US sa Iran. Habang tinatamaan ng malamang na Flamingo missile drone hybrids ang Primorsk, nananatiling bahagi ng pandaigdigang agenda ang Ukraine. Pinapanood ni Putin na inaagaw sa Russia ang isang bagay na hindi niya kayang palitan. Hindi lang Primorsk ang hindi mapapalitang nawala kay Putin nitong mga nakaraang araw. Bago sa lakay ng Primorsk, inatake ng mga drone ng Ukraine ang mahalagang base na ginagamit ng peeling unit ng Russia na Rubicon, na binubuo ng mga espesyalista sa drone. Wala nang base na yon. Wasak na ang Rubicon at naantala ang digmaang drone ng Russia. Panurin ang aming video para malaman paano. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para updated ka sa mga bagong at mapaminsalang pag-atake ng Ukraine. Salamat sa panonood.